Hello again, ganda ka-chika life! Kumusta po kayo mga ka-chika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. For today's video, may update po tayo about Katden. Ngunit bago po tayo magsimula, magbibigay muna po tayo ng update dito sa bagong teleserye ni Miss Ann Curtis at Mr. Joshua Garcia. Nagsimula na nga po ang streaming ng Philippine adaption ng It's Okay Not To Be Okay sa Netflix nga po noong Saturday, July 19, 2025. Ang It's Okay Not To Be Okay ay 2020 South Korean series na pinangungunahan nga po ni Mr. Kim So-yeon, Seo Ji at Oh Jong-si. Sina Miss Ann Curtis, Joshua Garcia at Carlo Aquino naman ang bibida sa Philippine adaption ng Korean series. Noong inansyo nga po ng ABS-CBN noong May 2024 na sina Miss Ann at Mr. Joshua ang magbibida sa Philippine adaption ng It's Okay Not To Be Okay, marami ang nag-aalalang baka maging problema ang malaki agwat ng mga edad ni na Miss Ann Curtis, 40 years old, at ito naman si Mr. Joshua Garcia ay 27 years old. Pero sa pilot episode ng Once Upon a Same a Day ng Pinoy adaption ng Korean series, napansin agad na may chemistry ang pagtatambalan ni na Miss Ann at Mr. Joshua sa kabila nga po ng 13 taong age gap nila. Nangibabaw rin nga po ang mahusay at napagganap ni Mr. Carlo bilang autistic brother ng karakter ni Mr. Joshua. Ang magaling na pagbibigay buhay naman ni Miss Ann sa katauhan ng manunulat na may antisocial personality disorder ay nabigyan ni Mr. Joshua ng hustisya. Ang hospital worker role ang pinagkatiwala sa kanya. Matagal nga po mapapanood sa Netflix ang Philippine adaption na pinabibidahan ni na Miss Ann Curtis, Joshua Garcia at siyempre si Mr. Carlo Aquino. May 65 episode pero 30 minuto lamang ang streaming time ng It's Okay Not To Be Okay kumpara sa original South Korean series na mahigit 1 oras ang haba ng bawat kabanata. Tulad nga po na ibang mga serye ng ABS-CBN na pinalabas sa po Netflix, inaasang mabilis na papasok sa top 10 TV shows ng Netflix Philippines ang Philippine version ng It's Okay Not To Be Okay. Samantala, dumako naman po tayo sa update natin about sa Katden. Ngayong linggo na nga po ang The 80s ng SPEED, the Society of the Philippines Entertainment Editors, at gaganapin yun sa Ceremonial Hall Marriott Grand Ball sa Newport World Resort. Kaabang-abang ang mga The 80s box office heroes na dalawa sa pararangalan ay sina Miss Catherine Bernardo at Mr. Alden Richard ng pelikulang Hello Love Again. Excited na nga po ang mga fans at sana raw ay parehong makadalo sina Miss Catherine Bernardo at Mr. Alden sa The 80s. Siyempre ang mga fans ng Katden Love Team ay pilit parang inuugnay sa isa't isa sina Miss Catherine Bernardo at Mr. Alden Richard. Ngunit alam niyo po ba na hindi nga lang sure kung nakabalik na nga po ba sa bansa si Miss Catherine Bernardo mula sa pagbabakasyon niya sa Australia na makaka-attend nga kaya siya sa 8AD. Si Mr. Alden Richard inaasahan namang makakapunta para tanggapin ang kanyang award. Anyway, magiging mabituin nga po ang The 80s at balitan darating nga din po si Miss Vice Ganda para personalan tanggapin ang award niya bilang isa sa The 80s box office heroes. Dumako naman po tayo sa iba nating showbiz update. Alam niyo po bang pumalag na ang management team ni Miss Fiang Smith sa mga nag-iintriga sa PBB alumna? Naglabas nga po sila na official statement tungkol sa mapanirang netizen na tinatarget nga po si Miss Fiang. Sa inang Star Magic, pahayag sa mga peking video at litrato ni Miss Fiang Smith. Nakarating sa amin ang mga malisyoso at edited na video at litrato nga po ni Miss Fiang Smith na kumakalat nga po online. Nakikiusap kami sa lahat na itigil ng pagkakalat ng mga peking video at litratong ito sa social media. Ang kapakanan ng aming talents ang pinakamahalaga sa amin, kaya naman hindi kami magdadalawang isip na gumamit ng legal na action laban sa mga gumawa nito at sa kahit na sino magpupost, mamahagi o kokopya ng mga video at litratong ito. Dapat ay tinatrato ang lahat ng may dignidad at respeto kahit na sa social media. Palaban na nga po ang Star Magic at may banta na sila sa legal action sa mga naninira kay Miss Fiang. Kaya siguro naman ay titigil na ang pag-iintriga sa collab team nga po ni Mr. GM Ibarra. Samantala habang tumitindi ang mga paninira kay Miss Fiang, patuloy naman siya sa pagsikat. Mabiling nga po sila ni GM at ang ghosting series nila na I Want Up ay talagang namang grabe na ang views nito. Kalam nga lang ang love team ngayon ni na Miss Fiang at Mr. JM at patunay ito na hindi sila affected sa mga panirang ibang mga walang magawa sa buhay or sabihin nating basher po ng JM Fiang. Samantala, dumako naman po tayo sa pinakahuli nating showbiz update. Pag-usapan po natin itong trending pinag-uusapan po sa online world.
Kinokonek nga po kasi nila si Miss Arce Munoz, Mr. Gerald Anderson at Miss Julia Barreto ang isa sa mga blind item tungkol sa aktres na nabuntis di umano ng controversial actor na may girlfriend. Kumahalat kasi ang blind item na ito sa social media. Marami naman napapataas ang kilay sa mga chikang ito dahil kung i-check ang social media accounts ni Miss Arce ay parang napaka-imposible naman mabuntis siya dahil sa kanyang kaseksihan. Karamihan nga po sa mga picture na pinupost nga po ni Miss Arce ay nakalantad ang kanyang tummy. Madalas ay nakatupi, swimsuit din siya sa mga picture nito. Sabi naman po ng mga ibang fans, parang gawa-gawa lamang po ang intrigan yon. Saka hindi nga naman fair na basta nalang pangalanan ang isang blind item at sabing sina Miss Arce at Mr. Gerald ang mga bida doon. Anyway, sinubukan nga po na interviewin or kunin ang panig ni Mr. Arce at Mr. Gerald tungkol sa intrigang iyon. Ngunit wala pa po silang sinasabi o wala pa po silang pahayag. Sabi naman po ng ilang showbiz insider, hindi kapatan-pataw ng isyong iyon kaya malamang na hindi magre-react sina Miss Arce at Mr. Gerald Anderson. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.